Magandang araw po sa inyo, Kuya Dax. Matagal na po ako nakikinig sa mga kwento sa channel ninyo, kahit doon pa sa unang style ng pagnanarrate ninyo. Kaya naisipan kong ibahagi din ang kwento ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iba. Kaya sana, sa pamamagitan ng inyong channel, mabawasan kahit papaano ang bigat na dinadala ko at may makasagot sa tanong ko sa bandang huli ng kwento kong ito. Tawagin niyo na lang po akong Obet. Kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Taiwan. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko at sana matulungan niyo akong masagot ang mga katanungan kong ito. Sisimulan ko po ang kwento ko nung nasa edad 22 pa lang ako. Nung panahong ito, galit ako sa mundo. Hindi ko matanggap na naghanap ng bagong partner ang tatay ko. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko, pero hindi ko pa rin kayang tanggapin na may ibang pamilya na silang binubuo at hindi ko alam kung kanino ako papanig. Sobra akong nadismaya, kaya lumabas ako isang gabi para makapag-isip-isip at maglabas na rin ng sama ng loob. Kaya napadpad ako sa isang bar para lang uminom. Habang nakaupo ako sa isang sulok, may isang babae na umupo sa tabi ko. Halatang problemado din siya. Parang may dinadalang bigat sa dibdib kasi kitang-kita sa mga mata niya na namumugto pa dahil galing sa pag-iyak. Pareho kaming tahimik sa una, pero di nagtagal. Unti-unti kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi namin sinabi ang buong kwento ng buhay namin sa isa't isa. Pero sapat na ang naramdaman naming parehong may galit sa mga magulang. Hindi ko alam kung dahil lang sa alak o talagang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Nang magtama ang mga tingin namin, parang may hindi maipaliwanag na puwersang nagtulak sa amin para lumapit pa sa isa't isa. At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na inaasahan. Nauwi kami sa isang motel malapit sa bar. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin noon. Siguro dahil sa lungkot, sa galit, at sa kagustuhang makalimot kahit isang gabi lang. Sa pagpasok pa lang ng motel na nirentahan namin, ipinaramdam na namin ang pagkasabik sa isa't isa. Ang bawat galaw namin ay puno ng gigil at pananabik. Parang parehong sabik sa init at lambing na hindi namin naramdaman mula sa mga taong inaasahan naming magbibigay noon. Nagsimula ang lahat sa isang mabagal na halik. Dama ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang dumadampi sa aking braso. Unti-unti bumababa ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Hinayaan kong dalhin kami ng damdamin. Bawat kilos namin ay hindi nagmamadali. Parang nais namin namnamin ang bawat sandali. Naging mas mapusok ang aming galaw. Mas mahigpit ang kanyang kapit sa akin. Parang gusto niyang humawak sa isang bagay na makakapitan niya sa gitna ng kanyang nararamdaman. Ramdam ko ang mabilis na paghinga. Ang bawat haplos niya ay tila nag-iwan ng marka sa aking balat. At ang bawat galaw namin ay parang tugon sa matagal na naming hinahanap na koneksyon. Hindi ito pagmamadali, kundi isang marahang pagsuko sa damdaming hindi namin alam kung paano pipigilan. Sa loob ng silid na iyon, wala kaming ibang inisip kundi ang isa't isa. Wala kaming pakialam sa mga mangyayari kinabukasan, sa mga bagay na maaari magbago, sa mga posibleng komplikasyon. Sa gabing iyon, para bang kami lang ang tao sa mundo at ang tanging mahalaga ay ang paraan kung paano namin pinupuna ng emptiness na pareho naming nararamdaman. Hanggang sa matapos na ang lahat, nakayakap lang kami sa isa't isa. Walang usapan, walang pangako, walang kahit anong pagpaplano ng bukas. Pero ang akala namin, tapos na ang lahat ng gabing iyon.
Kinabukasan ay ginising ako ng tawag ni tatay. Pinapapunta niya ako sa isang restaurant dahil ipapakilala daw niya ang bagong pamilya niya. Ibinigay niya ang lugar at oras kung saan ang meeting place. At pagdating sa itinakdang oras, walang gana akong pumunta sa lugar kung saan sinabi ni tatay. Pero dahil ayaw kong lumabas na bastos, sinunod ko siya. Pagdating ko roon, nakangiti pa si tatay habang excited na ipinapakilala ang bagong partner niya sa akin. Pero bago ko pa man masabi ang kahit isang salita, napako ang tingin ko sa isang babae sa harap ko. Ang babaeng nakasama ko ng isang gabi. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko rin ang pagkagulat sa kanyang muka, ang pagkalito, at ang panandali ang kaba sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, parang bumagal ang oras, bumigat ang paligid, at bumagsak ang realidad sa harapan ko na parang isang matinding sampal. Narinig kong tinawag siya ng kanyang ina. At doon ko na tuluyang naramdaman ang kilabot sa buong katawan ko. Ipinakilala siya bilang anak ng bagong partner ng tatay ko. So ibig sabihin, siya ang magiging stepsister ko. Sa isang iglap, lahat na nangyari nung isang gabi ay bumalik sa isipan ko. Ang mga halik, ang bawat haplos, ang init ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko nagawang kumilos ng normal sa harap ng aming mga magulang. Hindi ko alam kung paano ko nagawang pilitin ang sarili kong ngumiti at makisama. Pakiramdam ko, nasa isang pelikula ko. Isang eksenang hindi ko kailanman inakala na magiging bahagi ako. Habang nag-uusap ang aming mga magulang, naramdaman ko ang lihim niyang tingin sa akin. At alam kong pareho kaming may parehong tanong sa isipan. Paano nangyari ito? Pero kahit ano pang isipin namin, isa lang ang malinaw. Wala kaming magagawa kundi magpanggap na para bang hindi kami magkakilala. Na para bang wala kaming nagawang isang bagay na kailanman ay hindi na namin mabubura sa pagitan namin. Naging mabilis ang pangyayari. Nagkunwari kaming hindi magkakilala. Nagpakita kami ng tamang asal sa harap ng aming pamilya. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang malaking lihim ang pilit naming itinatago. Isang lihim na alam namin kailanman ay hindi na namin matatakasan. Simula nga noon ay hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Ang gabi naming dalawa ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang bagay na pilit naming inuulit. Nang mag-live-in ang mga magulang namin, magkakasama na kami sa bahay. Sa tuwing wala ang mga magulang namin, hindi namin mapigilan ang isa't isa. Sa umpisa, pilit naming nilalabanan. Pero sa huli, sumasa ilalim pa rin kami sa tawag ng damdamin. Sa bawat sandaling kami lang ang nasa bahay, tila otomatiko na ang mga kilos namin. Ang mga tingin na dati puno ng pagtataka, ngayon puno na ng pagnanais. Bawat dampi ng aming mga kamay ay nagpapainit sa amin. Pinapaalalang hindi lang ito simpleng lihim, kundi isang bagay na hindi na kayang pakawalan pa. Sa tuwing magkasama kami sa kwarto, inuulit namin ang gabing una naming pinagsaluhan. Parang isang ritual na hindi na namin mapigilan. Minsan nagkakaroon kami ng sandali ng katahimikan, ng pagdududa. Pero sa huli, bumabalik kami sa init na hindi namin maipaliwanag. Ang bawat gabi na kami lang dalawa ang nasa bahay ay nauuwi sa parehong kwento. Ang marahang halik na unti-unting lumalalim. Ang bawat haplos na nagiiwan ng kilabot sa balat. Ang mga paghinga naming nagiging mabigat. Walang salita. Puro damdamin lang.
Hanggang sa dumating ang araw na hindi na namin kayang itago pa. Napagdesisyonan naming lumayo. Nag-ipon kami ng pera at nagplano ng aming pag-alis. Walang nakakaalam na ang plano naming pagbukod ay hindi lang upang maging independent, kundi upang ituloy ang relasyon naming ipinagbabawal. Ang paalam namin sa mga magulang namin ay magkaiba kami ng bansang pagtatrabahuhan. Magkaiba ang aming trabaho. Pero walang ideya ang mga magulang namin na nasa iisang bansa lang kami. Ang pagkakaalam kasi nila ay nasa Korea si Rowena at ako naman ay nasa Taiwan. Sa ngayon po Kuya Dax, buntis na si Rowena at lalo kaming kinakabahan sa maaring mangyari kung sakaling malaman ito ng pamilya namin. Hindi namin alam kung paano namin naaminin ang lahat, pero hindi na rin namin kayang magtagal sa ganitong sitwasyon. Araw-araw naming iniisip kung paano ipapaliwanag ang lahat. Paano nga ba namin sasabihin sa aming pamilya ang katotohanang matagal na naming itinatago? Hindi namin alam kung paano magsisimula. Natatakot kami sa maaaring maging reaksyon nila. Sa galit, sa pagkabigla, sa kahihiyang maaaring idulot nito. Alam naming hindi ito basta-basta matatanggap ng sino man. Minsan naiisip naming patuloy na lang itago ang lahat at magpakalayo-layo na lang. Pero hanggang kailan kami magtatago, di ba? Hanggang kailan namin maitatago ang bata sa sinapupunan ni Rowena? Darating ang araw na kakailanganin naming humarap sa katotohanan. Pero hindi namin alam kung kailan at papaano. Sa bawat umagang gigising kami sa isang bahay na itinayo namin sa ibang bansa. Sa bawat gabing magkatabi kaming nahihimbing, isa lang ang sigurado, hindi namin kayang mawala ang isa't isa. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo ang hinaharap, pipiliin pa rin namin ang isa't isa. Sa kwentong ito Kuya Dax, masasabi kong may mga bagay na hindi ko mapipigilan kahit anong pilit pa naming lumayo. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa namin. Pero ito ang totoo naming nararamdaman. Pero sa huli, wala sa ibang sagot, kundi sa amin mismo. Sigurado na kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. At siguro naman, walang mali sa relasyon namin dahil hindi naman talaga kami blood related, di ba? Pero sa mata ng ibang tao, mali kami. Ang tanging problema lang namin sa ngayon ay kung paano namin ito ipapaliwanag sa mga magulang namin. Sa mga makakarinig ng kwento naming ito, sana mabigyan nyo kami ng magandang panimula kung paano namin sasabihin ito sa mga magulang namin. Sa tingin nyo ba, tama ang relasyon namin? Tama ba na ipinagpatuloy namin ito? Hanggang dito na lang ang sulat ko Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Obet ng Taiwan. At ito, ang true confession ko.